Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa loob ng banyo, isinara ni Chen Xinyu ang gripo. Tumingin siya sa salamin, maganda ang pamumula ng kanyang mukha, at ibinulong sa sarili na kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanyang bayaw, kung hindi, may masamang mangyayari. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya at sinabi kay Shen Yuan, "Bayaw, sa totoo lang, hindi ko po iyon sinasadya." Sumagot si Shen Yuan, "Alam ko. Ayos lang iyon." Parang gumuho ang mundo ni Chen Xinyu. Wala siyang pakialam kaya hindi talaga niya ako gusto, naisip niya habang malungkot na ibinababa ang ulo. Oh Mahina niyang ungol. Pinawisan si Shen Yuan at nagbulong sa sarili, "Ikaw ang gustong magpaliwanag." Sinabi kong ayos lang, bakit ka naman nalungkot? Ang mga babaeng nasa edad na 17 hanggang 18 ay talagang mahirap basahin. Ngunit dahil hindi siya nasiyahan sa nauna kong sagot, dapat kong baguhin ang paraan ng pagsasabi. Kaya malakas niyang sinabi, "Sinyo, may karapatan ang bawat isa na pumili ng malaya. Hindi mo kailangang malimitahan ng mga patakaran ng lipunan." Nakatitig sa kanya si Chen Xinyu, gulat na gulat. Nagpatuloy si Shen Yuan sa pagtitig sa kanyang malalaking dibdib. Pagkaraan ng humigit kumulang 3 segundo, sinabi niya sa sarili, "Naiintindihan niya ang nararamdaman ko." Hindi pagtanggi ang mga salita niya. Malabo ang pagkakasabi niya, hindi siya nagsabi ng o hindi. Dahan-dahang lumapit si Chen Xinyu sa kanya. Sinisikap ayusin ang kanyang isip, mahina niyang sinabi, "Bayaw Li." Biglang bumukas ang pinto at si Chen na, sa kanyang karaniwang kaakit-akit na tinig, ay nagtanong, "Shen Yuan, Xinyu, kumain na ba kayo?" Nanigas si Xinyu, labis na namumula. Mabilis siyang lumayo at sinabi, "Kumain na po kami." "Ate, hindi pa po kayo kumakain, hindi ba? Iinitin ko na lang po ang mga ulam para sa inyo." Sinabi ni Shen Yuan kay Chen na, mas gumaganda ang negosyo ng CAF. "Nana, napakahirap ng iyong trabaho." Habang tinatanggal ni Chen na ang kanyang mga takong, sinabi niya, "Binigyan mo ako ng napakaganda at kahanga-hangang mga kondisyon, Shen Yuan. Dahil sa'yo, talagang napakasaya ko ngayon. Hindi man lang ako nakakaramdam ng pagod, gusto ko pang magsikap ng mas lalo." Biglang nagyakapan ng mahigpit sina Shen Yuan at Chen na at naghalikan. Mula sa malayo, ibinulong ni Chen Xinyu sa sarili, "May bahagyang asim na nanatili sa aking puso kinabukasan." Sa Yewen nagulat si Liu Menglu, "Mr. Shen, binisita ko rin ang 2 pang tindahan." Tumango si Shen Yuan. "Sabihin mo sa akin, anong mga problema ang napansin mo?" Sinabi ni Liu Menglu, "Maganda ang serbisyo ng yoga studio, ngunit kakaunti ang mga miyembro. Problema ito sa pag-akit ng customer. Ang isa pang Yewen ay may kaparehong mga issue. Maliliit lang ang mga ito, nakasalalay lang kung nais ba talagang ayusin ng mga manager. Naayos ko na ang lahat at ipapadala ko sa inyo mamaya." Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang matitibay na mga pisngi at sinabi, "Mabuti. Magandang trabaho. Karapat-dapat ka sa isang gantimpala." Namula si Liu Menglu. Ginawa niya muli ang pamilyar na galaw ng kamay. Isa na namang maliit na gantimpalang target. Sumagot si Shen Yuan, "Ano ba ang tingin mo sa akin? Malaya ako ngayong hapon, mag-date tayo. Pero bukod sa ulat ng mga problema, ngayong gabi ay kailangan mo ring ibigay sa akin ang plano kung paano lulutasin ang mga yon." "Iha." "Sige po," mahiyain niyang sagot. Sa mall, bumili si Liu Menglu ng bagong signature outfit at ginamit ni Shen Yuan ang kanyang card upang bayaran ito sa loob ng 24 na buwan. Makalipas ang ilang sandali, sa isang mamahaling restaurant, matapos umorder ng pinakamurang mga item sa menu, nagkatitigan sina Shen Yuan at Liu Menglu ng buong 10 minuto. Sumipsip si Shen Yuan ng kanyang grape juice at naisip, ang kabuuan ng damit, bag, pelikula, at hapunan ay umabot sa 230,000 Lebanese pounds. Matapos ang triple cashback, ang netong kita ay 460,000 Lebanese pounds. Sa labas, dahan-dahang naglakad sina Shen Yuan at Liu Menglu, at ang antas ng pagmamahal niya sa kanya ay nasa 73. "Daddy," pabulong na sabi ni Liu Menglu, namumula, "ang araw na ito ay maaaring marahil posibleng ang pinakamasayang araw ng buong buhay ko." Naisip ni Shen Yuan, kaya hindi mahalaga ang halaga ng cashback. Umabot sa 73 ang antas ng pagmamahal ni Coach Liu, at may isa pang malapit ng lumagpas sa 100. Mas nagiging kapana-panabik ito habang tumatagal. Tumingin siya sa malalaking bundok sa kanyang harapan habang si Liu Menglu ay nakatitig sa kanyang mga mata.
Hangal na bata, marahang sabi ni Shen Yuan, nagsisimula pa lamang ang mga araw natin na magkasama. Marahan silang naghalikan. Kinabukasan, kumpanya ng Jingfu Fitness Center sinabi ng pangkalahatang manager na si Sun Zhen, Mr. Shen, narito po ako para sa aking sariling pagsusuri. Ito po ang mga hakbang sa pagpapabuti. Maaaring may kakulangan pa ang mga ito. Mas may karanasan po kayo, pakitingnan na lamang. Sumagot si Shen Yuan, hindi na kailangan ng sariling pagsusuri. Umupo ka. Bigyan mo ako ng maikling buod ng mga bagong hakbang. Umupo siya at nagkunwaring binabasa ang ulat. Sinabi ni Sun Zhen, una, pagtanggap sa tindahan, kung magtatagal o magpapabaya ang mga tauhan sa mga pampublikong lugar, pagmumultahin sila. Ganoon din sa follow-up, kinakailangan ang tuloy-tuloy na follow-up, ang makaligtaan ang alinmang resulta ay hahantong sa bawas sa performance. Pinutol ni Shen Yuan sandali. Puro parusa ito. Walang gantimpala, nagpatuloy siya sa pagbabasa ng ulat ng baligtad. Pinunasan ni Sun Zhen ang kanyang noo at sinabi, ang mga parusa ay lumilikha ng agarang pakiramdam at nagpapaseryoso sa kanila sa trabaho. Sumagot si Shen Yuan, maayos ang parusa, ngunit kailangan ding may gantimpala. Gamitin ang gantimpala bilang pangunahing kasangkapan at ang parusa bilang suporta. Ang susi ay motibasyon, presyon. Mabilis na tumango si Sun Zhen. Naitala po, Mr. Shen. Talagang malayo ang inyong iniisip, laging may malawak na pananaw. Kumusta naman ang pagkuha ng mga customer? Tanong ni Shen Yuan. Karamihan ay umaasa kami sa mga walk-in offline. Mababa ang online traffic. Kailangan ko munang makipag-usap kay Cheng, ang manager ng network operations, bago makapagbigay ng konkretong mga plano sa pagpapabuti, sagot niya. Uminom si Shen Yuan ng kaunting expired na kape at sinabi, hindi kaakit-akit ang mga video dahil hindi nakikipagtulungan ang mga coach. Kailangan mong ayusin ang mga patakaran. Gusto ko ang pulisiya sa pamamahagi ng traffic bago maghapon bukas. Naintindihan po, Mr. Shen. Ibinaba ni Shen Yuan ang kanyang tasa. Ang layunin ay pagbutihin ang kahusayan ng mga tauhan at pataasin ang kita ng kumpanya. Hindi kayang magpakain ng kumpanya ng mga tamad. Naiintindihan mo ba? Nakayuko ang ulo, sumagot si Sun Zhen, alam ko po ang kailangan kong gawin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya ng opisina ni Shen Yuan, pinagpapawisan pa rin. Ibinulong niya sa sarili, hindi pala nagsisinungaling ang matandang Jia. Napakahusay at napakadeterminado ng bagong amo. Ang ganitong kapasyahang saloobin, paano siya 21 taong gulang pa lamang? Hindi nagpapakain ang kumpanya ng mga tamad, ibig sabihin, kapag nagkamali ako, tapos na ako. Sumulyap si Fu Yingzi sa kanya at naisip, lubos siyang natakot kay Shen Yuan. Kung tutuusin, hindi ko pa nakikita ang nakakatakot niyang panig, at umaasa akong hindi ko kailanman makikita yon. Pumasok si Fu Yingzi sa opisina ni Shen Yuan at sinabi, Mr. Shen, may ilang insider na chismis akong sasabihin sa inyo. Napabuntong hininga si Shen Yuan, bahagyang pinagpapawisan. Tayo lang naman. Huwag mo akong tawaging Mr. Shen. Kakaiba ang tunog. Boss, agad niyang itinama, ang totoong taong nakikipag-ugnayan sa paaralan ay si Yu Jiafeng. Siya ang dating humahawak ng marketing at pagpapalawak ng negosyo, ngunit hindi siya kailanman pinahawak ni Jia Nansho ng malalaking proyekto, kaya napigilan siya ng mahigit 2 taon. Sinuri ko ang kanyang background, sabi ni Shen Yuan. Dati siyang Deputy General Manager sa isa pang medical center. Nagpatuloy si Fu Yingzi hanggang sa magtaksil ang kanyang asawa sa kanya kasama ang dati niyang boss at binugbog niya ang boss na yon. Kaya napilitan siyang magbitiw. Iyan ang dahilan kung bakit tiniis niya si Jia, hindi niya kayang magpalit ulit ng trabaho sa ganoong kabilis. Tumawa ng mahina si Shen Yuan. Kaya mo palang maghukay ng ganitong chismis. Ang galing mo, munting sekretarya ko. Marahan niyang hinawakan ang kanyang maselang braso at nagtanong, ang isang mahusay na munting sekretarya na tulad mo Yenen, may nobyo ka ba? Ah! Namula si Fu Yingzi. Sa loob-loob niya, magulong umikot ang kanyang mga iniisip. Bakit mo ako biglang tinatanong niyan? Napakarami mo ng babae, nagsawa ka na ba sa mga malalaki, at gusto mo namang subukan ang maliit kong opay? Napatingin siya pababa sa kanyang mga mansanas. Isa pang kaisipan ang biglang pumasok sa isip niya, kung may trabaho, ang sekretarya ang gumagawa, kung walang trabaho, gawin ang sekretarya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon.
Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.